chance in heaven that you'd find your way to me. Tell me, what is the sweet sensation? It's a miracle that's happened. Though I search for an explanation, only one thing it could be: that I was born for you. It was written in the stars. Yes, I was born for you. And the choice was never ours. It's as if the powers of the universe conspired to make you mine. Until the day I die, I bless the day I was born for you. Too many foolish people trying to come between us. None of them seem to matter when I look into your eyes. Now I know why I belong here. In your arms I found the answer. Somehow nothing would seem so wrong here if they'd only realize that I was born for you, and that you were born for me. And in this random world, this was clearly meant to be. What we have, the world could never understand or ever take away. Until the day I die, I bless the day that I was born for you. What we have, the world could never understand or ever take away. And as the years go by, until the day I die, I bless the day that I was born for you. Okay, praise the Lord. Okay, bago tayo mag-end, gusto ko muna mag-iwan ng isang maiksing mensahe para sa mag-asawang ito. Una, God is God of order. Siya ay Diyos ng kaayusan. Una, nilikha ng Diyos ang heaven and earth, then nilikha niya ang tao. Hindi niya nilikha ang tao tsaka langit at lupa kasi nakalimutan siya sa kawalan. Wala siyang makakain. So the same thing, the same ang pagpasok sa pag-aasawa. Dapat everything is prepared, lahat ay okay na. Gusto ko ipaalala sa'yo, Brother Richard, na nilikha una si Adan bago si Eva. At marami nagtatanong bakit inuna si Adan, hindi na sila sa babae nilikha. Meron pang space na ilang araw bago nilikha si Eva. Ang sabi ng mga Bible scholar, practice makes perfect. Pinag-practice daw muna ng iba ang lalaki, kaya perfecto na nagagawa ang babae. Pero naniniwala ako na bago nilikha ng Diyos si Eva, babae, meron mo ng 2 W's na binigay ng Diyos kay Adan bago ang last W na woman. Una, binigyan mo na ng Diyos si Adan ng first W,
I work. Sabi ng Genesis 2, and God planted garden in the east of Eden, then He put the man there to cultivate and to guard the garden. So dapat mayroon munang trabaho ang lalaki bago mag-ask ng Eva. Yan ang pattern, yan ang symbolic, yan ang significance kung bakit huli nilikha si Eva. Huwag kagad humingi ng asawa, dapat may trabaho muna. Second W na binigay ng Diyos kay Adan is, He gave His word, yung salita niya. Ang sabi niya, Adan, sa gitna ng puno, huwag mong kakainin, yung knowledge of good and evil. So mayroong word, mayroong responsibility, mayroong spiritual authority. Patulad si Kristo sa pulo, nagawa ng flesh. Last sa kanya binigay ang kanyang last W sa Eva. Ang set ng priority nyo ngayon iba na. Una ang Diyos, pangalawa ang asawa mo, pangatlong anak mo, pang-apat yung mga magulang, mga in-laws mo, pati mga kaibigan. Yan ang bagong set ng inyong priority. Last, gusto kong iwan sa inyo, lahat ng mga successful marriage ay tinanggap nila ang isa't isa as God's best. Brother Richard, hindi ka na pwedeng sabihin sa lahat ng babae, siya na ang God's best woman para sa iyo. And Karen, the same thing, siya na ang God's best man, the best na lalaki para sa iyo. Yung best na ito ay acronym. B stands for bless, E stands for edify, S stands for sharing, T stands for touch or touching. Lahat ng marriage life, successful marriage, alam nila yung power of blessing your spouse. Dapat marunong kayo mag-bless, pumuri ng iyong mga asawa. Lalo ni babae, women bloom in praises. Sumasarap ang pagluluto pag binupuri, hindi binubola, okay? Lalong gumaganda kapag sinasabihan, kumanda ka ngayon. Panagkain siya ng buhok na one side, Julina Jolens on the day, tapos meron pang ipit dito, praise her anyway. Puri ko pa rin siya. Sinong gusto mong pumuli sa kanya? Kapitbahay niyo, best friend mo. Di ba? Ikaw na mismo. Pagamat ang lalaking men of few words, tipid tayo sa salita. Mabilis tayo mag-criticize, mabilis tayo mamintas, pero hindi tayo magaling mag-praise. Pero dapat natutunan mo. Lahat na po na may asawa dito magsabi ngayon. Masarap ang pagkasama kung marunong ka mag-bless ng spouse. Okay? E stands for edify. Everything na inyong gagawin sa salita o sa gawa, lahat ito'y magpapatibay ng inyong pagkasama. Yun lagi. Kumbaga, dapat mayroong love points. May puntos lagi. May love. Ang tawag dyan ng mga psychologists is conscious loving. Conscious ka na minamahal mo siya. Lahat ng ginagawa parang halaman mo, hindi mo siyang dinigiligan. Alam niyo yung 3 powerful praise na dapat sa mag-asawa laging binabanggit. Una, I love you. Huwag niyong babanggitin niya kapag kakalabit ka ng gising ka pa ba? Pag makakalabit ka sa gabi, siya ka lang binabanggit yung I love you. Hindi. Dapat sa bahay, dating sinasabi yan, I love you. May security kapag sinasabihan ka ng asawa mo, I love you. Anong second powerful words? Thank you. Maliliit na gawa, maliliit na favors, magsabi ka lagi salamat. Sorry. Power. Sa pag-aasawa, kapag di kayo marunong magpatawad, lagot ka na. Bakit? Walang perfectong tao. Kung magmamagaling ka, na hindi ka magkakamali, isang araw magkakamali. Pag nagkakamali siya, kung tigibot, ang ano mo naman, ang bobo mo naman, ang tanga pa nagkamali ka, gusto mo sabihan ka rin gano'n, ayaw mo naman. So be fair. Sorry. Third letter is S, stands for sharing. Sa mag-aasawa dapat mayroong sharing of emotion, responsibility. Ang tipikal na Pilipino, Saint, may halo si nanay, santo ka, at ang tatay ang demonyo. Ang tagapalo sa anak, tatay. Ang taga-pamper naman, taga-sawa, taga-spoil nanay, mali. Dapat mayroong sharing of responsibility. Bakit? Pag biglang kinuha ang asawa mo, na doon may takot ang anak mo, wala ka na. Dapat may sharing, may wisdom doon, may sharing of responsibility. Pag may sharing of emotions, dapat walang sikreto.
Fidelity, katapatan ay napaka-importante. Brother Richard, wala kang ibang kikilalaning babae, kahit may maganda pa dyan, mas sexy sa kanya, mas maganda, walang ibang dapat tinitibo ang iyong puso, kundi tugtog Karen. Karen, ikaw lang. The same thing, Sister Karen, wala nang ibang gwapo sa iyo mula sa oras na ito. Next sa iyong tatay, okay? Si Richard lang. Alam niyo ba, sa Asia, mababa ang rate ng mga suicide sa Pilipinas. Kasi nakatulong yung customary natin na, alam mo na, konting problema, kasama si nanay, si tatay, nakakatulong yun eh. Kumbaga, hindi mo kinikimkim ang iyong saloobin, sinishare mo. Dapat sinishare mo na siya. Okay, panakita kayo ng ex mo, sabihin mo kagad sa kami. Ikaw dapat walang secret. Okay mo yan? Walang secret. Sharing of responsibility. Sharing of vision. Ano gusto mo sa pamilya? Pastor, dapat lalaki siya, alam niya na yun. Hindi ang propeta, hindi ang manguhula. Sabihin mo, lahat ang gusto. Ini-expect mo sa family, sabihin mo. Ikaw din, Brother Richard, sabihin mo. Hindi siya manguhula. Tumanda siya ng ganyan, dapat alam niya na yun. Pastor, hindi niya nga alam. Sabihin mo yung gusto mo. Pag-uwi mo sa bahay, inaasikaso mo ko. Sabihin mo na, dapat open ang communication. Last, T stands for touch. From infant, yung power of touch, naramdaman natin. Yung bakal hindi nahawakan, nahaplos, nayakap, nahag, nakis, hindi love, hindi loving, hindi care. Diba? Pero yung bakal lagi niyakap, minamahal, diba? Mas na-secure sa pagmamahal ng pamilya. Sa pag-aasawa dapat, asawa mo na yun. Siya talaga yung dapat lagi kong iahang. Okay? Kikilitiin, kung kikilitiin, mamahalin, kung mamahalin. Basta importante, ano mang ka-words ang inyong pagtatalo, huwag daw mag-iwan ng tulugan. Nung in-advise kayo, sinabi ko yan. Dahil mga ka-words sa pagtatalo, huwag yung outside ko lang po na customary ng Pilipino, pangit yun. Pag mayroon kang nagawang pangit, outside ko lang po ba? Kasi conditioning yun eh. Unti-unti, kinukondisyon mo siyang wala ka na sa bed, separated bed, susunod separated room, ka na. Bakit? Na-condition ka na. Pag may magkakamali ka, hindi ako tatabi sa kanya, hindi. Kahit gaano ka, hindi ang pagkakano, magtabi pa rin. Kasi maraming nagagawa ka sa magkatabi. Napag-usapan lahat. The power of touch. Best. B stands for bless, E stands for edify, S for sharing, and T for touch. Tandaan niya. Tatay yung dalawa, harap kayo sa obligation.